At ayan po mga ka-crypto, simulan po natin ang ating video na ito sa pamamagitan po ng pagte-technical analysis dito sa daily chart ni XRP. At ayan, yan po yung aking huling technical analysis. Hindi ko po ito na content. Pero yan po, makikita natin dito yung kaganapan nitong mga nakaraang araw. Meron po tayong nabuong isang ascending wedge pattern or triangle pattern po rito. Yan po yung binubuo ng kulay green na trend line dito at saka kulay red na support trend line dito sa ibaba. At ayan, makikita po natin dito na nito pong nakaraang January 16. Yan, lagyan po natin ng marka. Ayan po yung candlestick noong January 16. Makikita po natin dito na tumagos po siya rito sa support ng ating ascending wedge pattern. Pero meron pa tayong support zone dito. Ayan po yung horizontal box dito ng kulay red. Yan po yung support zone natin dito. At medyo lumaban po yung mga bulls or buyers dito para hindi bumagsak ang presyo ni XRP. Kaso talagang matindi po talaga yung breakout dito sa support trend line natin. Yan, medyo nag-consolidate siya noong sumunod na araw, January 17. Pero noong January 18, dito na po siya tuluyang lumabas dito sa ating support zone na ito. At yung sumunod na candle nitong January 19, ayan, nagkaroon po siya ng mahabang wick. Ayan, ibig sabihin po niyan ay nagkaroon po ng matinding labanan dito ang mga buyers at saka mga sellers. Ayan, talagang lumaban yung mga bulls dito. Kasi yung linya na ito, ang 1.9707 na level ay isa po itong major support. Kaya matibay po itong depensa. Ibig sabihin maraming mga buyers po na nakaabang dito. Kaya ayan, tinulak po nila. Bumagsak po ang presyo ni XRP at umabot po ito sa lowest price na 1.8470. Ayan, base po ito sa datos ni Binance. Yan po yung kanyang inabot ng kanyang week dito. At yan, tinulak po pabalik ng mga bulls pataas. Kaya dito siya nagsara sa ibabaw ng major support natin. Kaso, ang sumunod naman na araw, January 20, ay ayan na po. Dito na po talaga bumanat yung mga sellers at nagbenta ulit sila. At dito na po tuluyang nabasag yung ating major support dito na 1.9707. Ayan, nagsara na po dito sa ilalim. Ibig sabihin ay basag na. Tapos may confirm na bearish breakout pa tayo. Ayan, kahapon lang ito. Sinundan po ng candlestick natin kahapon ang isang confirmed breakout. Kasi yung katawan ng candlestick na ito ay nakalabas na or nandito na sa ilalim ng dating major support natin na 1.9707. Kaya ngayon ay umaakyat po. Nakikita po natin na sinusubukang umakyat ng kasalukuyang candlestick natin dito at dalawa po ang posibleng mangyari rito. Pwedeng mauntog po siya rito kasi baka retracement lamang ito. Ayan, mga aangat lang siya para i-test yung nabasag na support na ito. Pero pag hindi po niya kakayaning makabalik sa ibabaw nito, dediretso po siya sa kanyang pagbagsak. Kaya yan po yung posibleng mangyari. Pero kung mabalik po siya dito sa 1.9707, ibabaw nito, is ayan, may chances po siya na baka aangat pa. Pero base po sa mga indicators natin dito ay nagpapakita na po ng bearish signal yung mga indicators natin. Katulad na lang ng Hall Sweet indicator natin dito.
Kaya update po natin yung mga nabasag na mga support natin dito. Tanggalin na lamang po natin yung ating support zone dito. Ayan, at update na rin natin yung ating mga nabasag na mga major support natin dito. Yung ginagamit po nating color coding dito is mga resistance ay mga kulay green. Support is mga red. Kaya yan, naging mga resistance na po yan. At ngayon sa ngayon is ang focus po ng labanan ay nandito. Ayan, nandito po sa major resistance natin ngayon na 1.9707. Kaya dyan po tayo nakatutok. Pero parang kung ang pagbabasihan natin ay yung mga indicators natin is mukhang malabo. Ayan, mukhang malabo po na mabasag niya yan. At saka yung mga balita natin ngayon is mukhang parang negative po yung mga epekto ng balita natin ngayon. Kaya mukhang parang malabong makabalik siya dito sa ibabaw ng 1.97. Kaya posible na rin po na mag-consolidate siya rito sa ilalim. Yan, kasi marami na rin pong nag-a-accumulate ngayon. Ngayon, yung ating upper portion dito ng ating wedge pattern is mananatili pa rin po yan. Ayan, masasabi kong valid pa rin yung ating trend resistance dito or upper portion ng ating pattern dito. Yung i-adjust lang po natin dito is yung lower portion or yung trend support natin dito sa ibaba. Yan, simple lamang po. Lagay natin dito. Kaya, ayan po. Ganyan po. Medyo, ayan, paluwang yung kanyang itsura. Ayan. Ayan na po yung ating trend support dito sa ibaba. Ngayon, gaya ng aking sinabi kanina, yung ating Hall Street indicator dito ay nagbago na ng kulay. Naging kulay red na. Ayan. Kung pag nakita po natin na naging kulay red yan, ibig sabihin is bearish po ang market natin ngayon. Ibig pong sabihin, yung may control is yung mga sellers. Mas malakas po yung kanilang puwersa. Kaya nagagawa po nilang itulak pababa ang presyo ni XRP. Tingnan na rin natin yung isa pang paborito nating indicator. Yan po yung QQE mod indicator dito. Ayan, nakikita po natin dito na yan na nga, nagsilabasan yung mga kulay red. Yan, mga kulay red na QQE bars natin. Nag-umpisa pa noong January 18. Ayan. Pero nakikita po natin na lumiliit po yung mga sukat nito. Yan, sa mga QQE bars natin dito, mapapansin natin na lumiliit ang mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay medyo nanghina po yung bearish pressure natin kasi tumalbog po siya rito sa ating trend support dito. Pero kung mapapansin po natin dito, yan, ang ginagalawan po ng ating candlestick ngayon ay, ayan, ipit po pala siya. Ayan. Napakasikip po pala ng kanyang ginagalawan. Sa ngayon is, ayan na nga, bumabangga siya sa major resistance natin na 1.9707. Tapos, ayan, dito lamang po yung trend support natin sa ibaba. Kaya, ang sikip po ng kanyang ginagalawan ngayon. Kaya, palakihin lamang po natin. Kaya, ayan, kaya napakasimple lamang po yung nakikita ko po na magiging galaw ni XRP sa mga paparating na araw. Kung sakaling nabasag po niya ang ating major resistance dito, yan, possible po na aakyatin niya yung 2.0872 na sunod
na isang resistance. Ngayon, kung pag nauntog naman po siya rito, is possible po na magko-consolidate siya rito sa ilalim hanggang sa umabot po siya rito sa pinakadulo. Ngayon, kung ito naman po yung nakakatakot, lalong-lalo na sa mga mahilig mag-long dyan. Yan, kung nabasag po ang ating trend support dito, is mataas po ang chances na babagsak sa mas mababang presyo itong si XRP sa mga paparating na araw. At mukhang yan po ang posibilidad na maaring mangyari sa mga paparating na araw, lalong-lalo na kung meron po tayong hindi magandang balita. Ayan. Ang inaabangan po natin na presyo na posibleng yan, ang sunod na presyo kung saan maaring bumagsak itong si XRP ay dito. Ayan. Gawin po nating kulay red at lagay po natin yung price level para makita po ng mga viewers natin sa kanilang mobile phone. Ayan, kasi hindi po nila nakikita yung price level kasi maliit daw. Yan na ang susunod na posibleng babagsakan ni XRP kung sakaling mabasag po yung ating trend support dito sa ibaba. Ayan, dito. Ayan, is possible na babagsak siya rito sa $1.8. Isa po itong minor support na kinuha po natin dito. Ayan, dito sa rejection na nangyari or naganap nitong December 18 to 19, 2025. Ayan, possible po. At saka masasabi nating isang zone na rin po ito kasi may nabuo na rin na isang minor resistance dito po sa itaas. Ayan, pwede nating masasabi natin na isang resistance zone ito. Ayan, lagay na lang po natin para makita natin. Ayan. Tapos lagay po natin yung kanyang lagyan po natin ng box. Kaya ayan ang ating support zone dito. Yan po ay nasa 1.82 to 1.80 na presyo, yung range ng zone natin na yan. Kaya yan po ulit, kung sakaling mabasag yung ating trend support dito, is possible na bumagsak itong si XRP sa ating support zone dito sa mga paparating na araw. Ang matindi po rito ay kung napakalakas po ng bearish momentum, possible na babagsak itong si XRP hanggang dito po sa presyong 1.5670. Pwede po siyang umabot dito. Yan. At kitang-kita naman po natin is napakalinis ng pagitan ng support zone natin dito at ang major support zone natin dito sa 1.5670. Kaya magiging mabilis po ang posibleng pagbagsak na XRP hanggang dito sa 1.56 kung sakaling bumigay ang support zone natin dito na may malakas na bearish momentum. Ayan. Pero ngayon, gaya ng aking sinabi kanina, is mukhang nasa bearish side po ang control ng market ngayon dito kay XRP. Kaya sa mga holders, ayan, or mga nag-a-accumulate, masasabi ko pong ito po ang magandang oras na mag-accumulate dito kay XRP. Yan, pwedeng mag-abang po tayo rito sa support zone na ito at syempre dito sa 1.5670. Yan, pero possible po na baka hindi siya umabot dito sa 1.5670. Kaya ang para sa akin is nag-aabang na po ako dito, dollar cost averaging. Siyempre bibili ako dito sa 1.8
At saka dito siguro sa gitna, maglalagay ako dito sa gitna ng buy pending order. Tapos dito, malapit sa ating major support dito. Yan na mga 1.58. Ayan, kasi kung minsan hindi po talaga umaabot yung presyo sa saktong major support. At ngayon, para naman po sa mga nagtitrade, ay medyo delikado po na pumasok ngayon. Kung tayo po ay nagtitrade dito sa daily chart time frame ay medyo delikado pong pumasok ngayon. Kasi hindi pa tayo nakakasiguro kung saan po talaga ang direksyon ni XRP sa mga paparating na araw. Maghintay po tayo ng tamang breakout at saka magandang momentum. Ayan, at kung pag nagkatugma po yan, yan po talaga yung pinaka-signal natin bago tayo pumasok. Yan, or mag-enter ng ating trades. Kaya ngayon, simulan po natin ang ating mga balita sa araw na ito tungkol kay XRP. At ayan po, umpisaan po natin sa ating unang balita rito kung saan ay meron pong isang top trader na nakapagsabi na tayo na raw ay makakaranas ng parabolic dito kay XRP. At sabi niya, sa loob lamang daw ng ilang araw ay lilipad na itong si XRP patungo sa buwan or sa moon. Kaya ayan, nakikita po natin dito yung isang larawan na nagpo-portray ng isang rocket. Yan, logo ng XRP. At yan po yung nag-i-illustrate sa nais ipahiwatig or nais sabihin ng top trader dito. Ayan, ang top trader po rito ay si Captain Mallard. Ayan, sabi niya, in my opinion sa kanyang sariling opinion mga ka-crypto. Sabi niya, the market is bleeding. Ayan, nagdudugo po ang market. Ibig sabihin ay talagang nagsisibagsakan ang presyo ng mga cryptocurrencies sa market. Yan po ang ibig sabihin yan kung pag nagdudugo ang market. Ayan, sabi pa nga ng iba, nagre-regla daw ang market. Ayan, basta red, yan, bumabagsak ang market. Pero kapag green naman, ay umaangat ang presyo. Ayan, kung pag nag-green, parang profit. Ayan, or kumikita ang market. Pero ngayon, ayan nga, nagdurugo itong market. Kaya marami po ang natatakot ngayon. Yan, sabi nga niya rito, and fear is at its max. Ayan, yung fear o takot ay todong-todo na. Ayan, nasa maximum level na yung takot ng mga tao or market participants. Kaya hindi po maganda ito kapag ganyan ang kalagayan ng market. Pero ito po yung plot twist dito. Ang sabi niya, in a few days. Ayan, few or iilan lamang daw na mga araw. Sabi niya, we are going parabolic, XRP to the moon. Ayan. Pag sinabi nating parabolic, ay yan po yung aangat ng mabilis ang presyo ni XRP. At sabi rito ay to the moon. Kung pag sinabing to the moon, ay lilipad ito sa napakataas na presyo na hindi po inaasahan ng karamihan. Kaya yan. Yan po ang matinding tweet or post dito ni Captain Mallard na isang kilalang top trader. Yan, hindi po siya basta-basta. Isa po siyang kilalang trader. Pero ang tindi po nito, ilang araw lamang daw ay lilipad na itong si XRP. Pero tandaan po natin na opinion niya lamang po ito. Ayan, sariling opinion niya lamang po ito. Ayan, dito naman po tayo sa balitang ito. Sabi po ng isang pundit, yan, sa XRP raw ay nababagay sa mga bagong rails. Yan, bagong rules o bagong patakaran at bagong system o sistema.
Yan, ang pundit na ito ay si John Squire. Yan, sabi niya rito sa kanyang post, reset mode daw. Yan po yung kanyang pinaka-point dito, reset mode. Ano nga bang ibig sabihin niya? Ano nga bang ibig niyang sabihin dito sa reset mode? Ayan, sabi niya at Davos. Ayan, si Howard Lutnick ay nagsabi na ang globalization daw ay nag-failed or bigo sa West. Ayan, kung pag sinabi nating West, tumutukoy po yan particularly sa United States. Yan, ang pagbabago raw ay ang pagbabago ay patungo raw sa sovereignty at saka strategic infrastructure. Kaya ang reset ay talagang nababagay para kay XRP. Ayan. Sapagkat itong sa XRP ay siya ay tugma. Yan, tugma po sa mga bagong rails. Kaya may mga bagong rules, may mga bagong sistema na ngayon. At yan po ulit, nakikita natin ang dalawang racket. Nagsasabing matindi po ito. Kasi dalawang racket pa yung ginamit niya. Kung isang racket ay talagang matindi na ang ibig sabihin, ngayon dalawang racket ay sobrang tindi po niyan. Sobrang napaka-positibo ng nakikita ni John Squire na magiging epekto nito kay XRP. Kaya biruhin mo naman kung talagang si XRP ang siyang magiging rail. Yan, matindi po talaga ang impact niyan. Kaya sang-ayon ako rito kay John Squire na hindi lang isang rocket ang kakailanganin dito. Dalawang rocket. Ayan, ito naman ang ating sunod na balita rito. Sabi ng isang pundit, ito na raw ang best time or pinakamagandang oras na paparating para kay XRP. At base daw po yan sa nakaraang announcement po ng Ripple. Ayan. Ang pundit na ito ay walang iba kundi si Amonex. Ayan, ang sabi niya naman dito, kung si John Squires kanina ay sinabi niya ay reset, itong si Amonex naman ay sabi niya boom. Ayan. Boom. Sumabog. Meron pong sumabog. At ang sumabog na ito ay dito po. Ang source ay yung announcement ng Ripple dito. Yan. Sabi rito ang RLUSD. Sa mga hindi po nakakaalam, ang RLUSD ay ang stablecoin po ng Ripple. Yan, parang USDT parang USDT na rin po 'yan, USDC. Ayan, yung mga stablecoin na yung kanilang value ay nakadikit sa value ng fiat. Yan, fiat. Particularly yung US dollar. Ayan, yung RLUSD ay officially listed na po. Yan, official na nakalista na kay Binance. Yan, kaya kung pag sa mga nakakagamit pa dyan kay Binance bilang platform, ay makikita po ninyo sa listahan itong si RLUSD. Yan, sa kanilang mga stablecoin na listahan. Ayan, at pwede na po ninyong gamitin yan. Yan, live ito sa Ethereum. At maliban po rito ay may paparating daw na XRPL support. Yan, yung XRPL po yan ay XRP Ledger. Yan, pero coming soon pa lang ito yung support niya. Kaya ito na raw ang best time in coming para kay XRP. Yan, meron po siyang isang rocket ship dyan. Yan, ibig sabihin yan ay positive news po yan. Dito sa ibaba ay yan po, pinost po niya yung actual na post ng Ripple announcement dito. Ayan, RLUSD is officially listed on Binance. Ayan, may rocket ship na rin. Supported on Ethereum with XRPL coming soon. Sa mga hindi nakakaalam, ang Binance po kasi ang pinakamatinding crypto exchange sa buong mundo ngayon. In short, sila po ang nangunguna. Ayan, sa balita naman na ito, ay ito naman po yung event sa Davos.
Yan, sa event na ito ay ang Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse. Ayan po siya sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya. Yan po ang kanyang itsura. Ayan, siya po ang Ripple CEO. Siya ay naghahanda ng isang major reveal sa Davos. Yan, isang major reveal. Ibig sabihin ay meron po siyang malaking ibabahagi. Yan, sa event dito sa Davos. Kaya dahil po diyan ay marami po ang interesado. Yan, maraming interesado na malaman kung ano kaya ang kanyang inihahandang major reveal na ito. Kaya dahil diyan marami pong mga mata ang nakatutok ngayon or nakatingin kay XRP. Kaya yan po ulit si Ginoong Brad Garlinghouse. Yan ang nagbahagi po ng impormasyon na ito ay si Crypto Sensei. Ayan po yung kanyang actual na tweet rito. Sabi niya, speculation is heating up. Ayan, speculation pa lamang pa pala ito. Ayan, sabi niya rumors. Ayan, kung pag sinabi nating rumors ay chismis po yan. Ayan, meron daw pong umiikot na chismis na ang Ripple CEO na si Brad Garlinghouse ay naghahanda ng isang major reveal. Ayan, gaya ng aking sinabi kanina, is major reveal is talagang matinding bagay po ito na ilalabas ng Ripple CEO. Yeah, at talagang marami ang magugulat nito. Marami po ang magugulat tungkol sa reveal na ito. Yan yung Davos po ay isa po itong gathering na gaganapin sa bansang Switzerland. Yan, dahil dyan is marami po talaga ang gustong abangan kung ano yung ilalabas na major reveal ng Ripple CEO dito na si Brad Garlinghouse. Yan, maraming nakaabang kasi talagang kung ano po yung ilalabas niyang major reveal na ito ay talagang magkakaroon ito ng impact sa presyo ni XRP. At syempre kung tayo po ay magaling na mag-abang sa mga ganitong kaganapan ay syempre makakauna tayo. Makakaposition po talaga tayo. Yan, ibig sabihin kung lumabas po yung balita na yan, tapos nakita natin, na-analyze po natin na maganda ang impact kay XRP, makakabili po tayo ng maraming XRP kung tayo ay nag-i-spot trading. Pero kung tayo naman ay trading sa derivatives, makakapagbukas po tayo kaagad ng long position bago po umepekto or magkaroon ng impact yung major reveal na ito ni Brad Garlinghouse. At yan ay kung positibo. Yan ay kung positibo po ang nakikita natin na maging epekto. Pero kung pag negative naman, yan, or hindi maganda, ay syempre short. Yan, bukas tayo ng short sa mga nagtitrade or nagdi-derivatives dyan. Ayan, dito naman tayo sa balita na ito kung saan ay meron daw pong isang XRPL validator dito na ayan, naglabas po siya ng galit sa mga nagsasabing sa XRP ay patay na. Kaya alamin po natin yung kanyang inilabas na pahayag rito. Yan po si Vet. Yan, sabi niya ay kailangan daw na pag-aralan. Ayan, someone has to study the amnesia. Ayan, kailangan daw na may mag-aral or pag-aralan yung amnesia ng mga tao na nagsasabing patay na sa XRP at hindi ito makakalipad sa buwan or sa moon or hindi kailan ito aabot sa moon. Ayan. Kaya ang ibig pong niyang sabihin dito ay mukhang nakakalimot na raw yung mga taong nagsasabing sa XRP ay patay na noon. Kaya yan, sabi niya, like have you learned nothing since you said the same thing a few years ago. Ayan. Parang hindi daw po sila natuto sa kung ano yung kanilang sinabi noon. Kasi noon talagang mababa po talaga ang presyo ni XRP. Nasa cents po siya.
Yan, nasa cents po siya. Ngayon ay umabot na po siya sa $2. Ayan, at nag all-time high pa siya sa mga $3. Kaya kung nakabili ka po noon ng mga cents itong si XRP, ay talagang malaki ang kinita mo. Lalong-lalo na kung pag nakapagbenta ka nung umabot siya sa presyong $3. Kaya, ayan, maski ganyan po yung nangyayari kay XRP, maski umaakyat po siya, is meron pa ring mga tao na nagsasabi na patay na si XRP. Yan, hindi po talaga sila mawawala. Nandyan at nandyan pa rin po siya. Kaya nga sabi ni Vet dito na kailangan daw na pag-aralan yung amnesia ng mga tao na nagsasabi nito noon. Kasi mukhang nakalimutan nila yung nangyari noon. Parang panibago na naman yung kanilang kaisipan ngayon. Yeah. Ayan, yan po ang nais na iparating ni Vet dito. Ayan, dito naman po tayo sa balitang ito. Kung kanina ay may mga nagsasabi na patay na si XRP, dito naman ay may nagsasabi na si XRP ay useless na raw. Ayan, nawalan daw po ito ng silbi dahil daw po sa RLUSD. Ayan, ang RLUSD, stable coin po yan ng Ripple. Pero hindi po talaga ganyan ang sitwasyon. Kaya malalaman po natin ang katotohanan sa pamamagitan ng ibinahagi po rito ni X-Finance Bull na post. Ayan. Ang former Ripple CTO na si David Schwartz, ayan po siya, nakikita po natin dito. Former Ripple CTO David Schwartz. Kasi bumaba na po siya sa kanyang pwesto. Kaya, yan. Pero, nananatiling active pa rin po siya sa Ripple. Ayan. At, ayan, siya po ang nagsabi na ang RLUSD ito po ay nagdadala ng malaki at saka credible flows papasok sa XRP Ledger. At yung flows na ito ang siyang nagbibigay po ng benefit kay XRP. At ito po ang hindi alam ng karamihan. Ang RLUSD ay hindi po niya rini-replace itong si XRP. Ina-amplify po niya ito. In short, ang RLUSD ay pinapalakas po niya itong si XRP. Kaya, ayan, hindi po niya pinatay. Baliktaran po yung pananaw ng mga ilan na hindi po nakakaintindi. Yan, kaya kailangan lamang po nating intindihin kung ano po talaga ang gamit ng RLUSD. Kung maiintindihan po natin yan, is malalaman po natin ang katotohanan na taliwas po ito sa sinasabi ng karamihan na ginawang naging useless itong si XRP dahil kay RLUSD. Yan, ang katotohanan po pala ay ina-amplify niya ito or pinapalakas niya itong si XRP. Ayan, marami po talaga ang gamit itong si XRP na sa tulong. Ayan, nagkaroon po dahil po kasi sa RLUSD. Ayan, medyo mahaba po kasi yan kung ipapaliwanag po natin yan. Pero naniniwala po ako na sa mga nakaraang videos natin ay napaliwanag ko na po yan. Ayan, sa balita naman na ito ay sinasabi po rito na ang Ripple at saka BlackRock ay nasa parehong page or ibig sabihin ay magkasundo na po. Yan, magkasundo sila. At dahil dyan, meron pong isang pundit na nagsabing may malaking paparating. Ayan, nagkasundo po sila, parang nagpipirmahan na po sila. Yan, base po yan sa larawan na yan. Ayan, si X-Finance Bull, siya po ang nagbahagi po sa sa balita na ito. Yan, sabi niya, breaking. Ripple, XRP, and BlackRock now on the same room at Davos. Ayan. Sila po ay magkasama. Ayan, at pareho po sila ng pananaw. Ayan, sabi rito, this is a policy level access to global economic strategy. Ayan.
para po ito sa ikabubuti ng global economic strategy. Yan, sabi rito, nagkaroon po ng meeting ang Ripple sa mga CEOs at saka lawmakers na siyang humubog sa market structure, tokenization at saka cross-border rails. At ayan, meron po siyang highlight dito. Yan, Ripple has joined BlackRock and other major institutions at the World Economic Forum in Davos, underscoring the increasing role of cryptocurrency in global economic discussions. Yan, mabuti naman. At ganyan, nagkakasundo po sila. Yan, at hindi po sila nag-aaway-away or nagkakaroon ng magkakaibang pananaw. Kaya maganda po yan. Nagkakasundo sila, kaya maganda po ang impact nito. Kaya, ayan, mukhang maganda po ang kinalabasan ng Davos meeting na yan. Yan, dito naman po tayo. Itong balitang ito ay tungkol po sa ibinahagi ni Egra Crypto na price range ni XRP. Kaya yan, meron po siyang ibinahaging chart dito at ipapaliwanag po natin yan. Ayan, ito po yung range. Ito, meron po tayong nakikitang upper range. Yan, yung upper portion po ng range. Kung pag sinabi po nating range ay yung ginagalawan po na area ng presyo nitong si XRP. Kaya ito po yung upper range. At dito sa itaas, yan, at saka yung lower range dito naman sa ibaba. Yan, makikita po natin dito na matagal na pong naglalaro ang presyo ng XRP sa pagitan ng dalawang linya na ito. Kaya nagre-range po siya dito. Isa po pala itong weekly chart time frame ni XRP or XRP USD na trading pair. Ayan, at ngayon, sa kasalukuyan, yung weekly candlestick po natin ay nandito po, naglalaro sa ibabaw pa rin ng lower price range. Ayan, kaya kung sakaling nabasag po ito is matindi po ang posibleng maging impact nito. Posible po siyang bumagsak sa napakababang presyo kung sakaling nangyari yan. Ayan, yung kulay yellow naman na linya rito ay yan naman po ay isang moving average po ito. Yan, isang moving average. Yan, check po natin. Isa itong 21 EMA weekly moving average. Ayan, nag-i-slope down po siya. At ito po ay nagsisilbing isang resistance ngayon kasi nasa ilalim. Kung nasa ilalim po ang mga candlestick ay nagsisilbing resistance ito. Kung pag nasa itaas naman yung mga candlestick nito or ibabaw nito ay nagsisilbing support naman ito. Kaya yan, kung pag nagpatuloy po yan is maiipit. Yan, maiipit or liliit yung space na ginagalawan ng market price ni XRP kung magpapatuloy po yung moving average na ito or 21 EMA sa kanyang pagbaba. Yan, kaya magkakaroon po siya. Mapipilitan pong magkaroon ng breakout itong sa XRP at it's either pababa or pataas. Kaya yan, kung ang babasagin niya is yung lower portion na ito ng range ay syempre babagsak siya. Pero kung pag mababasag po niya ang moving average dito na kulay yellow is mataas po yung chances na babalikan niya ang upper portion ng range dito. Ayan, sa balita naman na ito ay meron pong inilabas na matinding pahayag ang Black Swan Capitalist. Ayan, isa pong Black Swan Capitalist at ang sabi niya si XRP, ang gold at saka mga real assets ito raw ang siyang magsa-surge or aangat yung kanilang value or halaga. At sabi niya, ang end game ay nagsimula na raw. Kaya alamin po natin, check po natin yung kanyang aktual na sinabi rito. Ayan, si Versan Algera. Ayan, ang Black Swan Capitalist. Ayan, sabi niya, we are in the end game. Ayan, nasa end game na raw tayo.
At sabi niya rito, the elites at Davos are planning the final big print. Ayan, nagpaplano na raw yung mga elite sa Davos ng isang malaking print. Ayan, ano nga bang ibig sabihin ng big print dyan? Ayan, ibig sabihin kung pag big print, yan, malaking kita po yan or malaking value. Yan, at ang sabi niya rito, ang gold, yan, kasama po si XRP at mga real assets ay ito daw. Yung siyang magsa-surge or aangat ang presyo. Pero, yan, ito po ang twist. Yung mga fiat, yan, yung mga fiat currencies. Yan po yung US dollar, Philippine peso, yan, lahat po ng fiat currencies ay magkukulaps daw. Meaning, babagsak. Yan, or manghihina yung value nito. Kaya, yan po ang nais sabihin ni Versan Alger dito. Kaya ang payo niya ay, don't get trapped in the system. Yan, wag daw po tayong mabitag sa sistema sapagkat ang financial reset ay narito na. Kaya yan ang tindi. At ito pa ang sabi niya, ang gold, yan, at saka sa XRP, ang natanging safe havens lamang. Ayan. Pero yan, tandaan po natin na hindi po talaga ito ultimate na financial advice sa kanya. Isa lamang po itong masasabi kong ito po ay isang opinion na galing sa kanya. Kaya kailangan na rin nating gamitin yung ating sariling isip at saka analysis. Ayan, dito naman po tayo. Meron pong isang market strategist na nakapagsabi na sa XRP raw ay malapit ng mag-pump. Ayan, malapit na raw po makaranas ng matinding pump. At sabi niya rito ay soon. Ibig sabihin ay nalalapit na. Kaya meron po siyang ipinakitang signal dito. Ayan, siya po si Steph is Crypto. Ayan, palakihin po natin yung kanyang ibinahaging chart dito. Ayan, sabi niya, XRP will pump hard soon. Kaya mag-stay focused daw. Ayan, naka-focus daw po tayo. At, ayan, tingnan po natin yung kanyang mas malaking chart dito. Ayan, ito po yung kanyang ipinakitang signal. Ayan, isang chart. Ayan, chart comparison po ito ng XRP US dollar. Yan, or USD at comparison po yan ng kaganapan noong 2017 at sa kasalukuyan na 2026. Kaya nakikita po natin dito na may wave pattern po rito sa 2017. Ayan, bibilangin po natin is 1, 2, 3, 4 at nung wave 5 ay talagang lumipad ang presyo ng XRP nitong 2017. Ngayon ay mukhang ganyan na rin po yung nangyayari ngayong taong 2026. Kaya kung bibilangin po natin yung wave pattern is 1, 2, 3, 4. Ayan, patungo na po sa wave 5 itong sa XRP. Kaya yan po yung naging basehan dito ni Steph is Crypto kung bakit niya sinabi na malapit na pong lumipad itong si XRP. Yan, sabi naman ng analyst sa balitang ito ay magkakaroon daw ng breakout itong sa XRP ng hindi po inaasahan ng karamihan. Ibig sabihin is magugulat na lamang daw po tayo na bigla na lang magkakaroon ng breakout itong sa XRP. Kaya ang tanong rito ay handa ka na ba? Ayan, ang analyst po na nagbahagi rito ay si Chart Nerd. Ayan, sabi niya rito, the major XRP breakout will come when many least expect it. Ayan. Kung magkakaroon lamang daw ng breakout itong si XRP kung kailan marami ang hindi umaasa o hindi po nila inaasahan na mangyayari ito. Kaya marami raw po ang maka-catch off guard. Yan. Or hindi nila makikita yung galaw na ito. Kaya ayan, para sa atin, ayan, nakakaalam po rito ay kailangan daw po natin na maging handa. Ayan, dito naman po tayo sa balitang ito.
Sabi po rito, kung tumataas daw po ang volume dito kay Upbit. Yan, isa pong crypto exchange itong si Upbit para sa mga hindi nakakaalam. Ayan. Kaya marami pong gumagamit sa kanyang volume metric sapagkat kung tumataas daw po ang volume ni XRP dito kay Upbit, ang nangyayari daw ay si XRP ay nagiging nauuna siyang naging green. Yan, ibig sabihin kung pag nagiging green itong si XRP ay umaangat po ang kanyang presyo or tumataas ang kanyang presyo. Yan, meron pong ang nagbahagi po nito ay si Saif Crypto. Sabi niya dito, ang 24-hour volume ng Upbit ay kay XRP, ayan ang kanyang 24-hour volume kay XRP ay umabot na sa $257 million. Yan, ang Upbit, yan nga, ang sinabi niya rito, siya po yung nagsabi rito na kung ang volume ni Upbit ay tumataas, sa XRP ay nagiging green or umaangat yung kanyang value. Kaya yan, meron po siyang ipinakita rito na mga screenshots dito kay Upbit. Ayan, at nakikita po natin dito na yan, pinakita po niya rito yung 24-hour volume. Ayan, dito. Ayan, at meron na rin po siyang kasunod dito na post. Sabi niya, XRP 2.02 heatmap net inflow. Ayan. 2.90 million. Yan, 2.90 M. Yan, kay Coinbase, in comparison kay Coinbase is nasa 1.90 po siya. Kaya yan, maganda po ang ipinapakita ni XRP dito kay Upbit. Sa balita naman na ito ay meron pong isang sikat na XRP investor. At sinabi niya ay siya raw po ay natitempt. Ayan. Siya raw ay natitempt na iswap ang kanyang XRP. Ayan. Lahat daw po ng kanyang XRP ay parang natitempt siyang ipalit ito sa silver. Ayan. At alamin po natin ang dahilan. Ayan, siya po si XRP. Ayan, sabi niya, I'm so tempted, ayan, to swap every single XRP. Ayan, every single, ibig sabihin ng every single ay lahat ng kanyang hawak na XRP, lahat ng piraso nito. Ayan, ubos at uubusin niya or ipapalit niya sa silver. Kasi ang silver nitong mga nakalipas na araw ay nagpapakita po ng magandang performance. Ayan, umaangat po ang presyo ng nagkaroon po ng explosive gain ang silver. Ayan, samantalang ang presyo po ni XRP sa kanyang short-term price performance ay nag-range bound. Ayan, nagre-range bound. Kaya yan po ang dahilan kung bakit raw natitempt itong si XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa balita na ito o sa video na ito. Kaya marami pong salamat sa panonood.